Okay, maayong adlaw kaninyong tanan. Karon live ta karon sili sa punto por punto bisdak o karon akong hisgutan ning usa ka video na pod ni alias Monte Calvo diin iyang gigamit ang 1.316 sa iyang pag-explain may tungod aning Katoliko na may maluwas, no? Napaminaw ng iyang video ni Basa ta din sa comment section mga gaigsunan matod pa ni Romuel Cano. Mga Katoliko kita ray pagaluwason kay kita ang gamay nga membro ang tinukod ni Kristo mga 1 billion og kanang sobra mao ang pagayudyuron didto sa impyerno. 5 billion ka tawo sa tibuok kalibutan kanang 4 billion mao na ang pagayudyuron sa impyerno. Grabe mga gaigsunan. Specific ayo mga gaigsunan nga ang Katoliko ray pagaluwason. Kapatid na Romil Cano, akong maistorya nimo kana imong hunahuna dili na mo'y hunahuna sa Ginoo. Ngano man, kung sisultis bala ang kasulatan, matod pa din sa Juan 3:16. Kay gidugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan motuo kanya dili malaglag kun dili magabaton hinuog kinabuhing dayon. Ang gusto sa Ginoo mga kapatid tanan gyud. Gihigugman niya ang kalibutan buot pasabot tibuok gyud mga kaigsuonan tanang katawhan uyang higugma kay ang gusto sa Ginoo ang tanan gyud maluwas mga kaigsuonan basta mutuo lang pero di ay gaminsahe igsuonan nga specific ay sila ra gyud kunoy maluwas. 2 Pedro 3:9 kung sige ingon didto bahin siyang saan ang Ginoo dili langay-langayan ni anang paglangay-langay nga mo'y pagsabot sa uban hinunoa siya mapailobon ug wala magtinguha nga adunay mawala o manggali siya magtinguha mga Putol na pod. Okay. Putol na pod ang iyahang kuha na pod iyahang video. Pero ato tong tagag ko ingon diri si Matthew Fernandez. Good morning bro Jando. Anong kagabi sa diskusyon ninyo ni Villanueva bakit naputol yon? Naputol bro kasi tinigil niya yung live niya. Yun lang naman naging dahilan kung bakit naputol yung naturang talakayan dahil tinigil niya. Kasi sinisingil ko siya sa showdown niya. Naghamon kasi ng showdown Naghamon ng showdown. Ngayon, nang sinakyan ko yung show, sabi niya sa akin kasi, what if daw na, klaro ba kung tingong diya? Klaro na ba? Okay, no? Ang sabi kasi niya kagabi is what if daw siya daw yung magdebate daw kami patungkol doon sa tema namin ni Jerry Laix Cagayan de Oro pero this time siya tinindig. Sabi ko naman sa kanya walang problema yon pero aminin mo munang natalo siya sa debate kaya ka nagkikipagrebansin. Ang problema, ayaw niya. Yun ang problema doon. Ayaw niya ngayon na aminin na makikipagrebanse siya, kaya niya gusto italakay yung the same topic sa amin dalawa ni Jerry Laig. No? Iingating baungon bukid noon. Okay ra bro. Singon si Marvin Gulani. Ngayon, ang nangyari, sabi ko sa kanya, kahit pasubukan natin sa iyo, Brad, ikaw mismo wala ka may pakita kung sinong santo ng mga Hudyo ang pinersecute ng Romano Katoliko. Sabi niya, ang sabi naman niya, kung may mabasa ba si Jerry Laig at tatanggapin mo ba na natalo ka na? Sabi ko naman, ay hindi ka agad. Siyempre, double check natin yan. Kasi alam nyo naman, SDA, sinungaling na mandaraya pa. Di ba? Di naman niya may tatanggi. Naging kasama ko sila dati at kita-kita ko kung paano sila magplano ng kanilang kasinungalingan. Ngayon, sabi niya, kung may babasa daw siya sa Biblia. Sabi ko, sa Biblia? Sigurado ka? Sabi niya, sa Biblia. Parehatan kinokontra mo yung pamahayag ng ibang mga SDA na nagsasabing 321 AD lang daw nagsimula ang Roman Catholic Church
Tapos, ang titindigan mo, sa Biblia, may pinasecute na ang Roman Catholic Church. Yun. So, tapos bigla naman siya sabihin niya, o yun nga, sasamahan ko ng referensya. Sasamahan ko ng referensya na merong Hudyo, santo ng Hudyo, pinatay ang Romano Katoliko. Ang taktika ni ang taktika ni Daryl Villanueva, alam ko yun. Siyempre alam ko yun. Sabi ko, double check ko dito. Ang style niya ganito. Babasahin niya na may Hudyo na pinersecute ang Romano. Romano, walang Katoliko. Romano lang babasahin niya. Tapos sa referensya, ano ang relihiyon ng Romano? Ayun. Di doon, siyempre, yung mga pandarayang mga technique, alam natin yan. Sabi ko sa kanya, basahin mo lang, ibigay mong ebidensya mo kung sino ang santo ng mga Hudyo na pinasikot ng Romano Katoliko. Pag naibigay mo na yung sagot, i-search ko dito, double check ko dito, kahit ChatGPT o sa Google, kung totoo ba na Romano Katoliko ang pumatay sa sasabihin niyang Romano ng santo ng mga Hudyo. Kaso, ayaw ibigay ni Daryl Villanueva dahil nagkikipagkondisyonan pa. Pero, bago yan, naghamon siya sa akin. Sabi ko sa kanya, sige bro, ating gawin niya sa sa online kasi hindi na pwede na ako makipagkita sa iyo maliban na lang kung ikaw pupunta sa Bohol, magkikita tayo harapan. So kung ako pupunta diyan ay hindi na mangyayari yun kasi yung nakaraan pinayagan lang ako ni Father Darwin na pumunta ng Cagayan dahil sa ako ay backup ni Brother Wendell Talibong. Nagkataon lang yun na kung hindi siya ang binackupan ko, malamang hindi ako makakapunta doon. Pero dahil punto por punto member ang nagre-request ng backup at nandoon ako sa backup niya dahil yung topic number 2, kabisado ko yun. Ay yun ang nangyari, no? Yun sabi niya, ngayon din, ilalabas ko, babasahin ko ngayon din. Papayag ka ba? Sabi ko, showdown. Ako'y kumagat sa showdown. Sabi ko, sige, ganito. Basahin mo dyan. Kasi ang gusto niya kasi, resulta kasi ng showdown, pag nabasa niya, ako'y magbabalik sa SDA. Sabi ko naman, sige, basahin mo ngayon din. I-double check ko ngayon dito sa internet ko dito. Pag tumugma sa paliwanag mo, babalik ako. Pero pag hindi tumugma, ikaw ang magkakatoliko. Ayun, naging nayanig ang tuhod ni Daryl Villanueva doon. Ha? Nang sabihin ko na kapag hindi tugma sa paliwanag mo, ikaw ang magkakatoliko. Bakit ba't ko sinabi na hindi tugma sa paliwanag niya? Ang gagawin niya kasi, mag-create naman siya ng idea, gaya sinasabi ko, isa sa mga technique ng Seventh-day Adventist, mag-create ng idea sa kanilang isipan, tapos yun ang ipapalagay nilang history. Pareha ba yung nangyari doon sa debate namin sa Cagayan de Oro, sabi ni Jenny Laig, yung Gumburza, Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora, kaya daw pinersecute ng Roman Catholic Church kasi nag-converter sa Sabadista. Nag-create siya ng isang imahinasyon at ipinipilit niyang yun nga ang nangyari. Yun nga ang nangyari. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko ng pagkakataon si Jerry Laig na ilabas ang ebidensya niya para mapatunayan totoong sinasabi niya. Ang problema, ayaw niya. Hindi tayo gaya kay Glenn Alado,
Di tayo gaya kay Glenn Alado, na ginagawa ni Glenn Alado, ayaw niyang babasahin si Brother Wendell sa The Ministry Magazine. Kasi ang gusto niya ibabasa kay Brother Wendell, yun lang fundamental belief. Kung sa baga, pinipigilan ni Glenn Alado na lumantad yung totoo kasi ang gusto niya na mangyari, yung gusto niya na hindi mabasa ang makakabagsak sa kanya. Yun. Pero tayo hindi. Gusto ko na ilabas talaga ni Jerry Laig ang kanyang ebidensya na talaga, reality, once upon a time, ang Gumburza pinersecute dahil na-converter sa Adventista. Walang naibigay. Hinanapan ko siya, sinong santo, kasi nasa Daniel 7:25 kasi ang trabaho nung Little Horn doon, i-persecute ang mga banal, mga santo. Sinong santo ang pinersecute ng Romano Katoliko? Sagot ni Jerry Laig, mga Hudyo. O sige, sa dami ba naman ng mga Hudyong yan, magbigay ka ng kahit isa man lang santo ng mga Hudyo na pinersecute ng Romano Katoliko. Walang ibinigay si Jerry Laig. Sabi lang niya, mga Hudyo. Pero sabi niya wala naman akong narinig na saints doon. Nag-conclude agad siya. Ang tawag doon, ang tawag doon is fallacy of composition. Hindi porket may mga Hudyo na namuhay na banal, idideklara mo na ang buong Hudyo mga banal yun. Hindi ganon. Hindi ganon ang tamang pag-aaral ng realidad. Hindi ganon. Tinanong ko siya, kahit isang pangalan wala, imposible walang pangalan. Yung libro nila, nagbigay nga ng pangalan ni Santa Cecilia, sa Santa Cecilia pinersecute. Kaso Katoliko Santa Cecilia hinapan ko siya ngayon. Bigyan mo ako. Kahit isa man lang, santo ng mga Hudyo, pinersecute ng Romano Katoliko. Walang naibigay si Jerry Laig. Ngayon si Daryl Villanueva, gusto niya na may maibigay siya. Sabi ko sa kanya, sige basahin mo. Pag nabasa mo at tumugma sa research ko ang paliwanag mo, kasi pagbasa nila, ipapaliwanag nila yan Ipapaliwanag nila, di ba? At alam ko yung technique na gagawin ni Daryl Villanueva doon. Sabihin niya, ayon dito, si Kristo, isa sa mga banal o mga santo, pinersecute ng Romano. Tapos sa referensya, ano ang relihiyon ng Romano? Romano Katoliko. Entonces, therefore, Romano Katoliko ang nag-persecute kay Kristo. Ganon ang kanilang yun ang plano ni Daryl Villanueva. Kaya sabi ko sa kanya, sige, basahin mo, double check ko rito. Paano ko i-double check? Tanungin ko lang sa ChatGPT, totoo ba na pinersecute ng Romano Katoliko si Jesus Christ? Pag ang sagot ni ChatGPT hindi tugma sa paliwanag ni Daryl Villanueva, siya ang magkakatoliko. Kasi gusto niya showdown kagad showdown Isinakyan ko showdown niya. Sige, showdown tayo. Pag nabasa mo at tugma yung paliwanag dito sa paliwanag mo, babalik ako sa SDA. Ganyan sila kadesperado. Pag nabasa mo, wait lang ba't malakas yung ko dito, yung bass ko. Okay. Pag nabasa mo, at tumugma yung paliwanag mo sa sinasabi ng referensyang ma-research ko dito, ay babalik ako. Pag hindi tumugma, ikaw ang magkakatoliko. Natakot si Daryl Villanueva kasi sinisingil ko na siya. Sabi niya kasi, wag mo nang pabukas-bukasin. Ngayon din, babasahin ko ngayon din. Siningil ko. Ayun, sabi naman niya, mas maganda magpirmahan tayo para ating paggawan ng notaryo. Ayun, yan ang ginawa ni Daryl Villanueva. Akala siguro niya, hindi ko papatulan yung mga saywar-saywar nilang bulok. Sabi mo naman niya, kung may mabasa si Jerry Laig
tatanggapin mo pang talo ka. Sabi ko naman, hindi ko tatanggapin hanggat hindi pa makaklarify. Kailangan mo nang i-double check to clarify. Pag na-double check, clarify na, sige, aminin kung talo ako, babalik ako sa SDA. Sabi ko ganun. Kalaya mo, sinugal ko yung ano ko, pagiging katoliko ko doon. Oh, sige. Ba't ko ginawa yon? Kasi alam kong walang mabasa. Sabi ko naman kay Del Villanueva, kaya ko nga sinisingil si Jerry Laig kasi alam ko walang mababasa. Sabi naman niya, kung meron nga akong mabasa, tatanggapin mo ba na talo ka na at babalik ka sa Badista? Sabi ko, basahin mo muna, double check ko rito. Kasi marami ng beses, ang mga SDA, magsisinungaling, magdadaya yan. Inan yun na sa debate namin dalawa ni Jerry Laig. Sabihin ba naman na ang Gumburza pinelsikyot kasi nakubertel sa Adventista? Public yun, ha? Public yun. Hindi man lang nahiya, public yun. Ingo si Joseph Tobe Salonga. Bro, sulod bro kung isog ka. Kung tanaw ni mo galing nga insakto ka, sakto mo, sayop ko dire. Sulod sa live request karon nito, i-join ka na ko. Laliman mo. Ako kadaghan na jud ko mangimbitaw sa Badista dire. Ano maili ko sa Badista? Hikabulo ko sa ilang mga teknik. Kato mong debate ni Brice Balansag? Kato mong debate ni Brice Balansag? Kung wala siya mga assistant, pildi to ba? Pildi naman guys sa daan gali sa kanang kuan, sa kanang iyang argumento kay wala yun nasibo ang iyang kasaysayan. Pero mas klaro yung pagalagapak niya kung wala siya assistant. Problema lang atong debate yaman god. Madungog mo gud ako sa headset na ako nga daghan siya assistant. Unya dire ako ra usa. Sama sa nitabos Cagayan de Oro ba? Tulo sila gatinabangay si Julito Daig, si Jerry Laig, si Condino, ni apil ba gyud si Juan, ang moderator si Alperes og si Alado ni apil, 5 sila gatabang nako, laliman mo ana. 5 sila nagtabang nako sa Cagayan. Pating lingawan ako, 5 ka. Ako, kitabagan og 5. Ingon sila, hadlok man ka, hadlok. Wa man ko sana hadlok. Gusto lang na ako ipakita kung saan ako paglampurna sa inyong Condino. Nangutan na ba yun si Kuang gabi si Del Villanueva, bro, nganong wala man kami sugot bro nga pulihan ni Jerry Laig si Kuan, si Condino. Aniya, kalamis yung pangutana. Wala ko misugot nga pulihan ni Jerry Laig sa mga wala pog kumisugot nga pulihan siya ni Julito Daig. Kaya natapos sa debate mo kung tanong ko sila, bro, si Daig na ito papulihon bro, kaya basig kadaig mo sugot ka bro, ang alang ginaamba. Basig ang Daig mo sugot ka bro, nganong wala kuming sugot? Maskin si Daig pa ang ipapuli, kay si Condino ang target na ko atong gabi una. Ano man? Dire, napamili sa kuan, sa Bohol. Nagstorya min Paul Alima. Before ko nagkagayan na. Nagstorya min doang Paul Alima. Ingon siya, na posibilidad bro nga ipatubang nila sa tima may tungod niya City 25 si Condino. Pagkadungog na ako nga si Condino ang ipatubang, nagka-interest ko sa samot. Kanang Condino mo una ilang ibutang sa kuan, ilang ibutang sa kanang Facebook nga giatrasan ko no ni Sok Fernandez. Laliman mo, giatrasan siya ni Sok Fernandez. Pangutan na siya rason. Ang gitubag lang, mlargahin ang barko. Mulargahin ako no ang barko.
Maura ko ni hinungdan nga nung giatrasan siya ni kuan ni Brad Sok. Sige nga nagbalik-balik. Mao ni si Igsoon Rinaldo Condino ang giatrasan ni Sok Fernandez sa CFD. Balik-balikon ba naman ang nanang istorya? Pag-ingog Condino, niingon si Pulalima sa kuha, si Condino ipatubang, nagka-interest jud dayon ko dito. Ha? Condino ipatubang? Kala! Murag, napa ko diri ba? Murag nagpanikad ako daan ba? Naglami na kay ikaw ba? Ilarga ba? Paglarga na mo dito, pati na kong lipaya kay excited ko. Pero madismaya dyan ko dinis Condino ipatubang. Oh. Pag abot sa debate, nisamot ko ka-excite pag-announce sa moderator ang makontra nako si Rinaldo Condino o si Jerry Laig, agi mga legend puro. Mali akong galahan. Straight to the point. Oh, ni ko ana. Kanang ni under na kong gana. Rinaldo Condino, Jerry Laig, mga dagko. Kay Jerry Laig para nako sa una, bagay siya kang Father Darwin kay nganuman. Legend man si Jerry Laig. Legend, nalimang ka head sa 3 Media. Asa ka mangita na? Dako siya sa 3 Media. JP rin yan, wala. Glenn Alado, wala. Sa pilay member sa Kwan, sa 3 Media. Alperez, wala. Si Kwan, si Jerry Laig, labaw nila. Pero mas labaw si Condino. Ang naman, professor man to. Professor man si Condino. Moto nga ning samot ko kaganahan. Kipanid-an ako ang style ni Jerry Laig. Kipanid-an ako ha. Una pa lang cross-examine ako siya ha. Nakabantay ko. Noon, makatestify man si Eric Romero, nag-ingon ko, wala na bantayan ni Brother Wendell ang tema. Gisirad-an nila diretso. Gibutangan nila diretso o kanang gikahon nila diretso ba nga di na padagano ng laing issue sa 25 ra. So, narada gatuyok ang issue. But pasabot, di nila gusto nga ibutyag og unsay tinuod context sa bersikulo aron ng ilahang self-interpretation maoy maduot. Kabantay na ko ano eh. No, kabantay na ko ano daan. Kuha kabantay ni ako kang gikuan patog ka nang matod-an nga ang Romano Katoliko ang gipasabot sa Daniel 7:25. Ako ang gipasabot sa Little Horn, lami kay mas mulami pang dagan adto. Pero akong gipaningkamutan ang kinahanglang mo gawas ang tinuod nga context sa bersikulo aron makita tanawa ang nagway ni Laig ato nga kay wala niya damha ni Kuan, wala damha ni Jerry Laig nga ibutyag nako laliman ka sa tanang Sabadista nga akong naengkwentro si Jerry Laig lang ang nagsulti nga dili kuno Little Horn ang gipasabot sa Daniel 7:25. Ha? Si Jerry Laig ra intawon nagsulti ra nangutanan ko niya, "Uyon ka bang ang gipasabot diha mo ang Little Horn?" Ningon siya, "Supak ko." Na Supak siya nga ang Little Horn ang gipasabot sa Daniel 7:25. Laliman mo ana. Si Brisi Balansag nagpahimug at og maayo nga ang Daniel 7:25 mao na ang Little Horn. Si Edwin Hortaleza nagpabugat nga ang Daniel 7:25 mao na ang Little Horn. Ang ilahang mga libro nagpabugat nga ang kanang Daniel 7:25 mao na ang Little Horn. Unya sa dingi pangutanan ako si Jerry Laig, o yung gabang ang gipasabot ang mong Little Horn, ingos Jerry Laig, "Supak ko." Itanawa. Di, mas nilami na hinong debate hinoon. Pero meron, murag, laylo kay ba kay, napamako sa stage nga naniid ko sa stand ni Jerry Laigod. Haron, gibutyag na akong tinuod. Ang pangutana ni Jerry Laig, wala na misibo sa kong pamahayag. Adto na ko niya pauyunon sa iyahang tema.
kabantay naman ta atong teknik daan kay iya naman nanghihimo siya mga kadebate sa uban. Sama to yung debate niya kang Arnold Ramuso. Muna is time ni Jerry Laig. Siyempre nagbantay pug ko pero ang iyang style tubagon una unya mo kita siya katawa. Unang tubagon man ako ang kategorikal pero dili direkta sa iyang gusto nga pagkahanay sa tubag kay kabalo ko sa style ni Jerry Laig dito nagtabon tawa. Di na paminawon lugon sa atong sumpay. Karon, ang nahitabo sa dihang nanggawas na may istorya na si Condino didto na sila mikamang. Ha? Dito na mikamang ang ilang mga debater pag istorya na ni Condino. Kay dito naman jud ko nagka-kuan ako na feel ni Jerry Laig nga lugi si Condino, naulawan si Condino, iyang salon. Una ming okay ko nga salon niya. Pero ang resulta, nagbangi silang duwang Condino. Nga naman, sa dihang kami ni Jerry Laig ang nakatbangay, nangutan ako niya kinsa nga santos ang gipersecute sa Romano Katoliko. Wa siya'y nahatag nga tubag ingon siyang mga Hudiyo. Bisag isa lang ka ngalan lang kay atong i-research karon dayon. Why nahatag? Pangitaan ako referensya dili ipakita. Unya sa dihang siya minangitag kan pwede ba natong basahon ang inyong King James version nganong wala kuming sugot. Tungod kay wa man ka nagpakita, ingon din siya. Nganong di mo ni mo ipakita tungod kay naigitaguan. Ingon po ko. Di na ko ipakita kay wa man sad ka nagpakita. Ngunit gingon sa Ebanghelyo ba? Ayaw buhata sa uban ang di ni mo gusto nga buhaton sa imuha. Syagit ang mga tao oy. Di ba nasa Ebanghelyo na? Ayaw buhata sa uban ang di ni mo gusto nga buhaton sa imuha. Kaya wa man ka nagpakita, ayaw ka suko kundi sad ko magpakita. Ayaw ka suko kung di sad ko magpakita kaya di man ka magpakita. Anak ko ni Kuan, anak ko ni Jerry Laig. Di action siya kakuyaw ay. Action kakuyawan na to, limang biya ka nang dili siya makalusot. Ingon si Condino pag istorya niya. Ingon si Condino matod pa mas nabukoy file adto. Ako asang karon nabukoy file adto ha. Naman siguro ko'y file siguro adto. Videos, wait lang double check lang na ako diri no. Debate review dili mabas tungkuan Santos ang lutoson. Ato lang ipakita na kaning kanin no. Ato ni pakita ni. At ato ipadungog di pakita. Mato ba diri Ako sige paninglan og kinsa nga Santos ang lutoson. Muna itubag niya. Play. And shall wear out the sins of the Most High. So Santos ang lutoson shall wear out the sins of the Most High. Tubalik ko na. And shall wear out the sins of the Most High. Ayan, madungog ba diha? Madungog ba? Madungog ba diha ang tingog? Sulti lang madungog ba diha ang tingog ha? Karon, shall wear out the saints of the Most High. Santos ang lutoson. Ako sige pagitaan, na ba kay Bible scholar may ipakita nga dunay Santos sa mga Hudiyo giluto sa Romano Katoliko. Ang tubag ni Jerry Laig, kinsa man nga Bible scholar na nagsulti nga Roman Catholic Church ang gipasabot sa Daniel 7:25. Walay nabasa sa Daniel 7:25 nga dunay mga eskalar. Ato lang kitandi kay ako may nagpamatuod gawas ko eskalar pug ko kay makatubag ko ana. Tiyaw mo na atong balikon na atong balikon. Kinsa man nga Bible scholar na nagsulti
nga Roman Catholic Church ang gipasabot sa Daniel 7:25? Walay nabasa sa Daniel 7:5 nga dunay mga eskalar. Ato lang gitandi kay ako may nagpamatuod, gawas ko eskalar pug ko kay makatubag ko ana. So wala siya na ipakita nga Bible scholar nag-back up sa istorya. Kaya nga naman, tumo-tumo raman. Ha? Tumo-tumo raman God. Muna siya may pakita nga Bible scholar. Dayon, ako siya gipakita na punog referensya. Ang tubag na po niya, sunod nga pangutana, sa kadaghan nimong libro diha nga referensya, mabasa ba nato kay sumala man sa referensya nga ang katumanan sa Daniel 7:25 mao ang Roman Catholic Church. Wala pud wa pud ko mag-ingon nga diha basahon. Na, tiyaw mo na, wala referensya. Ha? Wala referensya. Karon, ako siya ipangutana, o yun ka ba? Nga Little Horn ang ipasabot sa Daniel 7:25, ang tubag ni Jerry Laig, kay usaman sa kinaiya sa Little Horn sa Daniel 7:25, nga buntugon ang tulo ka hari sa Fourth Kingdom. Pangutana, kinsa man ang tulo ka hari nga gibuntog sa Little Horn na diya sa Daniel 7:24? Objection, Mr. Moderator. Okay, nagsaita sa Daniel 7:25. Wa ta maglitok dinhi og Little Horn kay taas na kay na nga panahon, no? Ang ato dire ang Daniel 7:25. Ang mga timaan sa Daniel 7:25 adunay pag-usab, adunay diferensya sa kasuguan, usab sa holiday. Mao ra na wa ko magkuan og 7:24 kay kanang horn lahi na sad na, brother. Sunod pangutana. Counter objection. Ako lang ipaklaro nga kaning Daniel 7:25 nagisgot magud ni sa Little Horn. Kaning kinaiya niyang ipangisgutan kinaiya na sa Little Horn. Busa dili ko mudawat nga mingon siya kawas ko sa tima. Ha? Kay Little Horn man lang nasa Daniel 7:25. Mga nangutana ko usaman sa kinaiya nga buntogon ang tulo ka hari sa Fourth Kingdom, kinsa man ang tulo ka hari nga iyang gibuntog? Counter objection. Okay. Specific manggutad Daniel 7:25 tama kita nimo atong tema. Daniel 7:25 unya wala sa kategorya nato nga adunay ikalima nga pagbuntog. Oh, muna sorry kaayo nga dili ko mudawat ana Dito. tungod kay di mo guna mo ako mo gay affirmative na dyan muna nga lisod kayo dalon ko nimo diha. Kanang Daniel 7:25 uyon ka ba nga nag-refer na sa Little Horn o supak ka nga nag-refer na sa Little Horn? Supa ko. Nga. Ngano? Kay sa Daniel 7:25 dili ang Little Horn mo inakatuman. Dili ang Romano Katoliko. Sumala sa akong ipangbasa. Tiaw mo na, ha? Oh, tiaw mo na. Pertilo ka pa sa SDA to? Oh? O yun ka ba nga ang Little Horn gipasabot sa Daniel 7:25 o supak ka nga ang Little Horn gipasabot diha? Ingon siya, supak ko. Bugtong SDA official debater nagsupak nga ang Little Horn ang gipasabot sa Daniel 7:25. Ha? Unya, ang iyang sulti, nganong dili ko no Little Horn, kay wala nakatuman ng Little Horn sa gisulti sa Daniel 7:25. Yabag naman noon eh. Unya, kaya ako siyang gipangitaan og Santos, wala siya mahatag, si Condino, dire na. Ni angkon si Condino, nga ang gumbor sa mga Santos, dito ingon siya, oh. Matod niya ganina, wala ko no'y Santos nga gilutos, nalimot mo sa gumbursa. Huh? Kasi pasabot niya to. Santos ang gumbursa. Maminawan ninyo si Condino. Kinsa nga Santos kuno ang makatudlo ba kinsa nga Santos ang ibang patay? Oh. Nalimo to ang gumbursa. Oh, tiya, sa to. Oh, balik ko na. Kinsa nga Santos kuno ang makatudlo ba kinsa nga Santos ang ibang patay? Oh, makatudlo ba daw me kung kinsa nga Santos ang gipang patay? So, ang iyahang premise, kinsa nga Santos. Musulti siya karon kinsa nga Santos ang gipang patay. Kinsa mga Santos? Nalimo to ang gumbursa. Oh! Oh. Nalimot mo ni Gumbursa? Nalimot mo ni Gumbursa? Sa to pa, ang Gumbursa mo tong Santos nga gipatay.
Nalimot mo yung gumbursa? Ha? No? Nalimot mo yung gumbursa? Nalimot mong gumbursa? Sa to pa, ang santo sige pa tayo gumbursa. Oh, unya nga ang daghang isday nagsulti nga mga Hudiyo daw sila, Hudiyo. Pero si Condino nagsulti ang isday dili mga Hudiyo niya. Ang ipangutanan ni mo Hudiyo, ang Seventh-day Adventist, dili mga Hudiyo. Oh, unya perting ipita. Oh, diyan na nakita. Unya si dahil Villanueva gustong musalo. Kay pwede ba daw debatihon nga kanang kuan, pwede ba daw debatihon ba daw nga kanang the same topic ra gyapon. Ingon ko musugot ko kung imong angkono nga ribanse na kay napilde silang kondino og dili laig. Kaya mga SDM ang di mo gudawat bud nga kuan. Di mo gud mudawat manggod nga pilde sila ning debate ha. Oh, si Rinaldo Condino perti pa kay Pita. Anya nangutana ko. Ingon manggod sa kuanggod, ingon manggod si Jerry Laig nga ang mga magtutuman sa sugo sa Ginoo mao ay gipanglutos. Yan ang gihatag nga example ang Hudiyo. Kay magtutuman mo ka sa sugo ang gipanglutos, nangutana ko ang SDA gilutos ba? Sa tubag ni Condino, irrelevant. O, tayo paminawa ninyo. Unang pangutana sa imuha, Condino. Ingon si Jerry Lai ganina, ang gilutos mga balaan. Ang Seventh-day Adventist gilutos ba? Wala. Wala sa tema. Wala sa tema. Gilutos ba sa Romano Katoliko? Ang ipabahayag na ako din katong mga heretics. O Objection, moderator. Objection, go ahead. Ang iyang giingon, usa sa kinaiya sa 2025 maglutos og balaan. O ingon si Jerry Lai ganina, ang gilutos mga Hudiyong nagtuman sa sugo. Ang pangutanan nako, uyon ba siya nga ang Seventh-day Adventist wala gilutos sa Romano Katoliko? Yes or no? ang gisulti diha ang kasaysayan sa Daniel 7:25. Yes or no? Yes or no? Categorical, bro. Categorical. Ang gilutos diha, no. Yes Ang or gilutos no? Yes or Okay, no? moderator's time. Sa Daniel Yes or no? 7:25. Moderator's time. Bro, natay categorical. Ay, ako paklaro ang anong utana ko ato kay irrelevant mo daw kuno irrelevant question. Ang SDA sigig angkon sila magtutuman sa sugo. Bisag way natuman ang mga SDA kay taga-adlo gasupak sa ikawalong sugo, muangkon gyapon nga sila magtutuman sa sugo. Ako sige pangutana, doon na ba SDA nga gilutos kay matud pa dili laig ang gilutos sa mga magtutuman sa sugo. Na ba SDA gilutos? Ingon siya irrelevant. Tiaw mo na. Unya, manghambog sila nga sila ako numimidaog. Lami ning debatehan ni nga naman logical man gud ni tuon gyud ni tuon nga klaro. Oh. Bro. Yes or no, then tagaig 30 seconds na pagtubag. Ang gilutos diha na sa Daniel Yes or no 7:25. lagi. Bro, sa tong rules, bro. Wala man siya, wala kay kadungog ang kwan. Yes or no? Tubaga sa yes or no. Ipausap sa pagutana palihog. Pausap pagutana. Matod ni Jerry Lai ganina nga mga santos daw nga mga Hudiyo gilutos sa Romano Katoliko kay nagtumag sugo. Kamo mga SDA nagtuman man ka amog sugo, gilutos mo sa Katoliko wala. Gilutos ba mo? Yes or no? Hudiyo ang imong Wala. gipabato. Ganto. Hudiyo ang gipabato. Bro, kadali lang. Ang categorical mo, no, sa Seventh-day Adventist. No, sa 7th Adventist. Continue, 30 seconds, go ahead. Kay no Ayun sa. 30 seconds, go ahead. Ang ipangutana ni mo Hudiyo, ang 7th Adventist, dili mga Hudiyo. Kaya ang pumahayag na ko, ang Daniel 7:25. History sa Daniel 7:25. Gilaglag niya mga SDA na. Oh. Nangutana masakuha si Daniel Villanueva og ngano daw kuno nga wa kuming sugot. Nga naman lingaw mga Condino god. Unya ilahang salon, halok silang maulawan. Ano halo maulawan mo mo isali sa inyong profesor? Wa mo isalig sa inyong profesor
nga giatrasan ko no ni Bradsok inyong pulihan. Sumangil pa, sumangil. O, di perting pita. Sa dihang, ingon sila, ang gipang lutos, mga balaan. Nya ka ng mga bibi, mga balaman ng mga bibi. So, tama na, mga balaman ng bibi. Kisa may nagluto sa mga bibi. O, kining giingon si inyong magazine, Ministry Magazine, nga niangko ng inyong pastor ng Seventh-day Adventist nag-abort og hundreds of babies in their hospitals. Tinuod ni, sayop ni. The question is irrelevant. Objection, moderator. Kadali lang. Kadali lang. Objection to imo ha, bro? Objection to imo ha? Okay. Question, explain bro sa objection bro. Ang gisulti nimo diha, abortion ang hinuon. At dito sa topic, wala man mag-isku diha ang abortion. Osborn ang kasuguan, lutoson niya mga katawan sa Ginoo. Ingon na, dili kay abortion. Nalimot siya nga ang mga baby balaan na. Gilutos ang mga balaan. Ang mga bata, mga balaan na, bitutuningon na Ginoo bitaw, ayaw ninyo pug niya ang mga bata nga mudol kanako kay ang gingharian sa langit sama iya kini sa mga sama kanila. Kung iya sa mga sama kanila, how much more sa ilaha? Diyan nyo makita ba? Balaan ang mga bata. Pero ang SDA ni Angkon nga ang Seventh-day Adventist nag-abort og hundreds of babies. Nya, kisa may naglus sa mga balaan na. Mga balaang gilus nga walay kasukol, intawo may kasukol. This is my body. Bingon sila, this is my body. Ako'y magbuot sa akong body. Kung di makabuot, og mamatay ka o dili. Ha? Di ka kabuot nga kung magsakit imong ngipon, mawala nimo imong sakit sa ngipon nga di kami na magtambal. Ubida. Oh, diyan nyo makita ang diferensya sa ilang mga panudlo. Oh. Unya karon, alita karon sa kuan, alita karon sa katungkang Monte Calvo, basi kingumog nalimot nako. Si Monte Calvo nay nag-react siya sa usa ka comment, nagsulti Katoliko Remaluwas. Ingon siya, "Mosugot mo kamo Remaluwas." Aw, magpakaluoy di ka dong? Kamo di ka magpakaluoy dong? Nga namutudlo man lagi mo lagi dong nga kuan dong nga mga Katoliko may impyerno kay nagbantay Domingo. Nga wala man na sa Bible. Wala man na sa Bible. Kinsa may gipas iyang pagibasa ang 1:3:16. Unsa may gipasabuot sa 1:3:16 sa utos ng basahon na. Unsa giingon dire? 1:3:16 matod pa. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mutuo kang Kristo. Ang pangutana, ang SDA ba nagtuo ni Kristo? Wa oy. Wa gyud nagtuo. Gusto mo ebidensya nga ang SDA wala nagtuo ni Kristo? So ebidensya. Atong basahon na sa Lucas 10:8 mo siguro to. Atong sa tanawon na Lucas 10:8 kung wa ba ko masayo. Ala. Ingon diha. Kon moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Unsay nahitabo sa dihang si Daryl Villanueva gidawat sa Tubigon. Sa mga taga-Tubigon, gidawat sa Daryl Villanueva. Si Edgar Laugan ngayong kadibate nag-andam daan og humba. Gisaka sa stage. Kay pakanon siya og humba. Unsay giingon ni Daryl Villanueva, mga bastos kayo mo. Oh. Maunay giingon niya. Nya, tuman din ang awaman. Oh. Kung muadto kamo sa usa ka lungsod
og dawaton kamo nila. Kaon sa idalit kaninyo. Gidawat si Daryl Villanueva sa tubigon. Kay magdebate sila ni Edgar Laugan. Gidalitan siya ni Edgar Laugan o gumba ni kaon ba? Ha? Wala mi kaon oy. Pasabot di niya matuman ang sugo sa Lucas 10:8 nga kumuadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Nya tuman day na. Onya, karon, pangutana, hangtod ba sa kamatayon supakon ni Monte Calvo? Kung hangtod sa kamatayon niya ng supakon, niya maluwas siya na. O, kamo na bahala niya. Ingon din si William Cortez Quizon, hinanggaw man ang imong pagsabot dyan do. Hinanggaw, sulod ko no be. Oh, hinanggaw ba din sakto man nagiingon dire. Kon moadto kamo sa usa ka lungsod, unya kita ang isod lang nga lungsod sa mga hintel. So man aron. Og dawaton kamo nila kaon sa idalit kaninyo. Hinanggaw din na, kadi mo na hinanggaw. Takta ka man lang. Sulod dire karon be. Request be kay pasudlon ta ka. Ano problema nila kay labo mo si Eugene gapo kus nada sila musulod. Unya labog sa kuha di na numunulod. Kutob rin mo sa comment section. Sulod be, ato iskutan ng tungkol sa pagkaon. Sige, karon sulod. Sige. William. Request dyan be, request join be. Hey, pasudlon ta ka karon dayon. Ato iskutan ng tungkol sa pagkaon. Oh. Sa Badista man ko sa una. Gamitan ang mga teknik imo nakatunan kay kabalo na kuha na. Sige, ganihala ko nagpanikad, sulgod na. Ey, nawa na si William. Ano sa'yo makapalaay sa kuha? Usa ni sa makapalaay sa ako kaningog kanang magpakita ba nga mura siya na igting o niya imong pansinon di mo sokol. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan.
lipunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan. Truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.